Your son's potential are to make millions. And yes, hindi nyo makakamtan yan hanggat meron kayong tulad nung Setsu. In fact, siya lang ang yayaman dito. You'll see. Meron ng iPhone 17 Pro Max, meron ng bagong motor, may maayos na bahay, at nakapagtapos na. Samantalang ang anak mo, kung papaano nagsimula, tumaas lang siguro ng mga 1%. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa-saba na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong tatalakayin mga kahombre ko ang isa na naman na Facebook page /influencer mga kahombre ko na talaga namang nanggagamit ho ng mga taong wala sa tamang pag-iisip mga kahombre ko. Let's expose these people para makita at malaman ng mga tao kung tama nga ba ang ginagawang katarantaduhan ng mga ito tulad nung Setsu. Bawian mo! Or maganda ito dahil anyway, yumayaman din ang kanilang ginagamit o ginagatasan na tao na vulnerable mga kahombre ko. Wala ho sa tamang pag-iisip. And sa isang banda, questions din natin para sa mga kahombre natin na mga abogado na may mga alam sa mga ganitong bagay, ano? Kung ano nga ba ang tama, kung okay lang ba na mag-exploit ka ng mga tao na may disability sa pag-iisip, or okay lang yon? Okay lang ba yon na i-video sila, gamitin sila, basta may consent lang ng pamilya, tapos yung kita, hindi nila masyadong nararamdaman? Okay lang ba yung mga ganon? Sino ba ang dapat at pwedeng managot sa gantong klase ng sitwasyon? Yan din ang mga questions natin. Kasi kung wala naman palang sanction dito, no, sa argumento natin, no, sa issues natin na ito, then kung ganon, halos lahat pala ng mga influencer pwedeng gawin yan. Yung tipong manggamit ka, kumuha ka lang ng isang may disability, tapos pagawin mo ng mga katarantaduan sa internet, tapos yun na, okay ka na nun, kikita ka na, tapos bigyan mo lang ng katiting yun, mapakain mo lang, safe na. Di ba? O kung ganun palang mentalidad sa mga abogado dyan, sa mga tao ng DSWD, MSWD dyan, sa mga kahombre ko na merong mga samahan in regard sa mga tao na may disabilities, please enlighten me kasi hindi ko rin alam, no? Kung okay lang ba na ginagamit ang mga tao na ito for their own benefit. Yun lang. Diba? May kontrata ba dito na dapat ginagawa in legal terms? Ano ba to? Diba? Hindi ko lang alam mga kahombre ko. Anyway, Alam mo, ang karma, dumarating yan. Makakarma rin yan. Maniwala ka sa akin. Makakarma at makakarma din yan. Oo. hinahanap mo ba ako sa Facebook? Napakadali lang yan mga kahombre ko. Ito ang main Facebook ko. Ito naman ang bago kong Facebook page na Boss MG. At syempre, kapag gusto mo ng t-shirt ko, which itong mga shirts na ito ay lalabas this coming November, paunahan na lang, message ka lang sa The Biggest Merch. Sino ba itong Wawi TV mga kahombre ko? Isang content creator na dating nagpo-post ng mga highlight ng mga basketball match na kanyang dinadayuhan. Unfortunately, for this guy, napakaliit ho ng views mga kahombre ko. Makikita nyo, 13,000, 6,000, 2,000, 5,000, may chumamba 1.6M, 2,000, 3,000, 5,000, basta iyon na yon mga kahombre ko. Wala na ho. That's the best out of it mga kahombre ko. Ngayon, nang nakita niya ang ginagawa ng ating kaibigan na si Setsu sa isang may disability na si Atan mga kahombre ko, na aba, ito ang gusto kong mangyari. Nasa likod lang ako ng camera, gagawin ko lang puppet ang mga taong may disability sa pag-iisip, di ba? At sa physical.
Kasi nakita niya. Ang gandang ehemplo sa kanya si Setsu, mga kahombre ko. Kasi imagine ninyo, walang kahirap-hirap si Setsu. Nasa likod lang siya, nagsasalita lang siya. Kung kayo yung kasama, walang problema sa akin, Dick. O sige, okay lang pala eh. Kinabay, bounce ka na, uwi ka na. Eh, sabi mo lang ako magpitaw. Sige na, uwi ka na nga. Uwi ka Sabi na. sa akin eh. Boss na nga, may pre, uwi ka na. Nagkaya ka sa akin. Hindi ako galit pre, ikaw nga galit eh. Eh, sabi mo lang magpitaw daw ako. Uya mo yun. Sino ba yung mga yun? Wala daw pitaw. Sige na, dito na. Ano kami pre? Uwi na. Boy, Uwi ka na pre. Pahinga ka na mag-vlog pre. Tapos na tayo mag-vlog. Tapos na kontrata mo pre. Di ba, napakadali lang, di ba? Tapos hindi ka pa nalabas, wala pang edit-edit masyado, konti-konting cut lang. Tapos money, perang-pera na. Si Boss Atan o yung taong ginagamit mo may disability na ang bahala para sa'yo. Di ba? Tapos ito pa ang maganda. Nakuha mo pa yung tao na yan, yung mga tao na yan, sa napakahirap na lugar, mga kahombre ko. Ngayon, yung mga tao na yan, ang ine-expect lang ng mga yan ay katiting lang. Hindi nila alam na napakalaking empire na pala ang binibuild nila sa social media. Eh di panalo, mga kahombre ko, panalong-panalo na naman. Ang galing talaga ng scheme na binuo ni Setsu sa social media, mga kahombre ko, ha? Sagad sa buto talaga, ang tindi, mga kahombre ko. Talaga, ito talaga yung tunay na imahe ng exploitation, mga kahombre ko. At tandaan nyo, ha? Ito ang logic dyan. Vulnerability. Okay? Yan, yung tunay na terminology dyan. Pag kunwaring si Boss Atan o yung dalawang ginagamit nitong Wawi TV, mga kahombre ko, ang inilagay mo sa camera, automatically, vulnerable people ho yan. Won't matter. Kahit ilan taon na yan. Basta straight away, kita mo na may disability, yan ho ay vulnerable. In short, maaring mamanipula ng mga tao, mga kahombre ko, no? Na may gantong klase ng kademonyohan na pag-iisip. Kasi mga kahombre ko, hindi rin ho lahat ng tao kayang gumamit ng mga persons with disability. Wala hong ganon, mga kahombre ko. Sadyang ko, konti lang ang nakakaatim nun. Si Setsu at itong Wawi TV lang talaga yung di umano sa nakikita natin ay talagang nakakalunok ng ganong klaseng monetization sa internet. No? But this is tough, mga kahombre ko. Nakakalungkot tong tingnan, ha? Para tong bata, no? Bata na talagang pinagtatrabaho mo. No? At hindi lang yon, ipinapahamak nila, mga kahombre ko, kasi nasisira ang pangalan, nasisira ang imahe, dahil kapag hindi nila gagawing agresibo ang content nila, wala namang manunood sa kanila. Gets nyo? Pinaliligiran ka ng mga demonyo, anak. Pumatok si Wawi nang simulan niyang pagsabungin si Boss Atan, isang person with disability. At ang isa pang taong may diferensya rin, mga kahombre ko, may disability rin, na nagngangalang Agul, mga kahombre ko. Ayan o, pinagalanan din, alam mo. Ako actually, first time ko to, si Meme God nag-research ito. Yung narinig ko yung pangalan, nabasa ko yung Agul, nakakatawa agad, mga kahombre ko, di ba? So, kung babaliktarin mo, Luga. So, alam mo na, nagaling sa Luga yung pangalan, mga kahombre ko, di ba? Hindi naman tayo pinanganak kahapon. So, probably, yan yung tawag nila dyan, mga kahombre ko. Ginawa niya na lang Agul, mga kahombre ko. So, anyway. ganyan lang yung boy. Sino ka? Tagul? Oo, ganyan lang oo. Ayaw mo nga lumaban doon? Tawagin mo. Tawagin mo kasi. Biwang kayo. Oo. Magkano busta? Tawagin mo. Magkano nga Balihan kami. Ha? Balyaan? Oo. Ang sabi niya sa'yo? Ayun, tumatawa po. Tama ka na yan. Ano? Oh? Ginigigil ka talaga. Balyaan daw, balyaan. Ano? Ha? Palag? Eh! Palag? Tungin na, nag-break. Gagong laki. Ano masasabi mo sa kanya? Ayun na. Tama po siya! Tama po siya! Ano? Ganun o. Ah! Ganun to.
Pero in fairness natatawa ako mga kobre ko. So, ibig sabihin, it's working. Kasi imagine niyo pangalan pa lang. Boss Atan versus Agul. Oh, di ba? Boss Atan versus Agul. Putang ina mga kobre ko. Parang, tapos pag pinanood mo maybe yung highlights ng isa, alam mo na, di ba? Bilang isang normal na tao, alam mo na, ay, gagi, ano to, mga laban to ng mga person with disability. So, nakakatawa to kasi for sure, parang si Boss Atan yung kalaban niya. Alam nyo na, hindi ba mga kahombre ko? Ano nangyayari ngayon, di ba? Nagiging parang circus siya. Circus ang dating. Pinagtatawanan ng mga tao yung mga person with disability. Di ba? Unfortunately, kahit ako natatawa rin ako. Ako nga nagko-commentate dito pero hindi ko yan itatago sa inyo. Natatawa rin ako. And actually, bilang taong natatawa sa pag-hype pa lang nila, syempre mga kahombre ko, nasa utak ko na uy, papanuurin ko ito ngayon. Di ba? Gets yun na yung logic, mga kahombre ko, di ba? So, ibig sabihin, nandoon yung ingredient na kailangan. Nandoon yung pamboost ng lasa. Kumbaga, magic sarap. 2 persons with disability ang maglalaban. Gets yun na? So, ending, it's a freaking circus. At ito pa malupit, mga kahombre ko. Hindi naman sila kumikita ng maganda. Napakalaki ho ng kita niya mga yan, syempre. Millions and millions of views, endorsements, and yet, mga kahombre ko, ganun pa rin ang mga buhay-buhay nila. Nothing has changed. Samantalang, yung mga taong nasa likod ng camera na gumagawa niyan sa kanila, maniwala kayo, life-changing. Otherwise, bakit nila itutuloy at gagawin yan? No, di ba? Uta! Yung mga persons with disability, malamang itutuloy nila yan. Vulnerable nga sila eh. Di ba? Wala silang tamang pag-iisip. Kaya wala rin silang tamang pagdidesisyon. They forever will be in need of somebody sa likod nila, family or friend, pag wala na silang family, na talagang makakatulong sa mga buhay nila. Otherwise, mahihirapan ho silang mabuhay. Yun yon mga kahombre ko. Ayan ang logic dyan. Dagol, laban ako. Ay malaki katawan, kaya kita. Ay malaki katawan, kaya kita. Ito ko. O, di ba? Nagsasagutan sila. So, parang hinahype yung laban para maraming manood at maraming mag-abang, di ba? O, yan yon mga kahombre ko. Dahil ho sa hype na ginawa nila, makikita natin dito na napakarami hong nanood sa laro ng dalawa. Ayan ho, pucha, gigil na gigil tong Wawi TV, mga kahombre ko. Mga setsu talagang galawat, talagang yung watermark ho. Putragis, kulang na lang ibuong screen niya na, mga kahombre ko, para kahit nakawin, nakalagay pa rin ang Facebook page ni Wawi. Palakpakan! Ang putang inang yan, napakagaling oh! Grabe! DSWD, MSWD, baka naman oh! Tingnan mo, okay lang ba yan? Di ba? Grabe, no? Ang gagaling nila, di ba? Dahil sa napakadaming viewers na kanyang nakuha sa laban na ito, anong gagawin? Sige, eto gusto ko hulaan nyo. Ano naman gagawin ngayon? Malamang uulitin niya ulit yan. Ano pa naman ine-expect natin? At uulitin niya ulit yan. Ang daming views Di ba, mga kahombre ko? Talagang uulitin niya ulit yan para sa, alam ko na, para sa pera. Bukingin na mo, paldo! Paldo na naman! Yes! At dito, inulit niya na naman yung same exact na situation, mga kahombre ko, kung saan kaliwat kanan niyang binibidyohan na naman ang pangalawang sagutan ni Boss Atan at Agul para sa pangalawang laban nila. Aba, mga kahombre ko, at sa pangalawang pagkakataon, talagang milyong-milyong views na naman ang kanyang nakamit. Aba, successful! Tangina, palakpakan ang butang inang yan, aba!
Man, bilib ako sa'yo, ha? Ang galing mong manggamit, ha? Mag-exploit. I like this mentality. Talagang kahit ako, gagawin ko yan. Actually, ginawa ko din yan. Sa BOTY, mga kahombre ko, ang diferensya lang, ang mga player ko kumikita ng 50K to 100K pesos per match. Okay? Tapos sa kanila, ang sarili nilang upload, yung pagpapahype namin, kanya-kanyang channel, so kanya-kanyang kita, plus binibigyan ko sila ng fame. Diba? So, pag nakakuha sila ng endorsement, 100% yon sa kanila. Hindi ba? So, kumita ako, kumita rin yung mga tao ko. Ayun ang diferensya, mga kahombre ko. Tandaan nyo yan, ha? Yan, totoo yan. Ako'y parating talong-talo ni Ivana Alawi, ni Alex Gonzaga, at ni OG Diaz. Kasi apat ho kaming nagpo-promote ng Top Sen. At hanggang ngayon, mga kahombre ko, talagang inaapak-apakan nila ako. Paano ko kaya ipopromote ang Top Sen? Naiiyak na ako! Paano ko ba makakaladkad ang mga mahal kong OFW na katulad kong meron ding experience on being an OFW na kapag ginamit nyo ang aking promo code for the first time na makagago, meron kang libreng $20. Kapag nasa Australia ka, meron kang 30 Australian dollars. Pag nasa UAE, 25 AED. Pag nasa UK, may libre ka na 10 pounds. Pag nasa Europe, meron kang libreng 10 euro, mga kahombre ko. At ito pa yung iba't ibang mga bansa kung saan gumagana ang Top Sen. Pero may bago ngayon, mga kahombre ko, from Bahrain. Sa unang gamit mo ng promo code ko, magkakaroon ka ng libreng 7 dinar, 7 BHD. Gamitin mo na ang promo code ko at i-top send mo na. Pero ang gusto mong i-remit sa pamilya mo through bank o kahit saan GCash sa Pilipinas. Let's go. I love you, OFW. Hindi. Siguro kung ako si Setsu, kung ako lang naman si Setsu, di umano lang to, mga kahombre ko, hindi to totoo. Naglaro. Million of views. Millions of reacts. Bosan, grabe, ang galing mo today. Talagang nakipagwalwalan ka. Ganyan din si Wawi sa mga tao niya. Talagang winasak-wasak mo yung kalaban mo. Ito na ang 500 piso. Ito, ano mo yan? Para sa ilang oras mo lang naman nalaro yan. Okay na yan. Tapos ililibre kita ng pares. Yun na, okay. Tapos ka mag-alala, mga tol. Eto, may ice tubig ka pa na libre. Di ba? Malamang kahit ako, mga kahombre ko, ganun ang gagawin ko. Ano ba naman kayo? Huwag naman kayo dyan na tumawa. Kasi rekta kayo sa impyerno niyan pag pinagtawanan niyo yung mga mentalidad ni Setsu at nito ni Wawi TV. Huwag niyong gagawin yan, mga kahombre ko. Masamang man-judge, okay, ng mga tao. Lalo na yung mga gumagamit ng mga vulnerable na tao, yung mga persons with disability. Wala hong masama sa paggamit sa mga yan. As long as yung gumagamit ay umayaman, di ba? Aray mo! Dahil sa mga kaganapan na ito, nagawa niya nang i-content lagi sina Agul at Boss Atan. May expect ka pa mag-iba, mga kabre ko. Dito ka malakas ang views alam mo na. So, yan na yung mangyayari ngayon, di ba? Ay, nako! Pero matalino pa rin. Na makikita natin na nagtatrash talk na ho dahil nag-aagawan sila sa isang babae. Pagandang storyline, mga kahombre ko, ha? Anong pangalan mo, te? Ano ka? Tinanong. Bakit ba sino ba tinatago mo yan? Sino ba? Wala nga. Hoy! Yung joke mo, alam ko na po. Hoy! Relax lang! Relax lang! Grabe forma ni Boss Agul. Ayun Hindi ba interesting? Di ba? Nagsimula lahat sa basketball. Ngayon, nagbigay na ng storyline na may mga babae na sila. Di ba? Ang galing! Palaki ng palaki ang ring ng exploitation, mga kahobre. Ang galing! Tragis, mga kahobre. Dati mga PWD lang. Ngayon naman, pati mga babae, mga kahobre. Siyempre, magkano lang ba yan? 500, 600, 700, sige na. Para may content, nanginginig pa yan, mga kahombre ko.
Ang galing! buha ka ng ina niya. Pero sa mga abogadong kahombre ko dyan ha, DSWD, MSWD, ano ba? Tama ba to? Gusto ko magbigay kayo ng matalinong comment about this. Gusto ko ring matuto. Kasi kung okay lang to, di gagawin ko rin to. Di ba? Ito yung patok na content. Gagawin ko rin yan, malamang. Di ba? Pansyata ni makagagot At dito, mga kahombre ko, dahil syempre medyo parang umaalat-alat na ng konti ang views, mga kahombre ko no? Hindi, parang nag-isip na agad sila ng bagong ganap kasi basketball, trash talkan, tas babae, nag-aagawan sila. So kulang pa ako ng isang content ayun! Maglalabas ako ng bagong karakter, mga kahombre ko, di ba? Syempre, ayan ang new hero na unlock ni Boss Wowie, mga kahombre ko, di ba? Mas, sorry pero kasi yan yung nakikita ko, no? Mas, ano ho to? Parang naka-infinite lifespan to, mga kahombre ko, Parang ito ho yung sa mga, ito ho yung hero na hindi namamatay, mga kahombre ko. Ayan, tignan yung itsura niya, Di ba? So, unang labas pa lang, nakakatawa na agad, mga kahombre ko. Napakagad. Hindi na natapos ang palakpak ko sa mga putang inan to, mga kahombre ko. Kakaiba kong kademonyohan to. Kakaibang, ano to? Katalinuhan to, mga kahombre. Talino. Grabe, man. Ang galing, ang galing. Malaki kang kupal. Dito, mga kahombre ko, pagka-unlock ng hero, ayan na ang kanyang mga bagong characters. Yan! Nadaig niya na si Setsu. Pero matalino pa rin. Lagi niya na rin itong isinasalip. Malaba, syempre minimum yan sa mga content niya. Kung saan ito na ang pumalit kay Boss Atan bilang partner ni Agul. Kasi syempre mga kahombre ko, minsan yung mga tao, syempre kahit yung mga normal na tao, ganon, malamang ganon din yung mga person with disability. Na minsan okay sila, minsan hindi. So syempre dapat may palitan ka para hindi ka mauubusan ng content. Gets nyo? Sabi ko sa iyo di ba? Wowie, alam ko yan. Kung matalino ka, mas matalino ako. Alam ko naman yung ibig mo sabihin dyan kung ba't mo ginagawa. Come on, man. At dito binansagan niya ang dalawa bilang The Bros. Aba, napakatibay ng sikmura nito, mga kabro. Kung saan ang kanyang mga content ay umiikot sa pagtatalo, trash talkan, asaran ng dalawa, sa kanilang love life at sa mga 2v2 na laro. Kung saan magkakampi sila laban sa mga dayo na may konting pisikalan at trash talkan. Uulitin ko, without these elements, di ba? Hindi ho yayabong ang viewers mo. Lalo na kung basketball lang nilalaro mo. Okay? Dalawa lang kasi yan sa basketball. It's either professional player ka o ikaw ay trash talker. Otherwise, hindi ka papanoorin. Kasi ito ho ay bansang Pilipinas, ang pambansang laro dito ay basketball. So, alam mo yun, kung normal na tao ka lang, hindi ka man papanoorin. Nobody cares about you. Gets nyo? Kamakailan lang din nagkaroon ng laban sina Andrew at Boss Atan, kung saan nagkaroon talaga ang dalawa na matinding pisikalan habang naglalaro ng one-on-one. Ay! Depensa! Oy! Bye! Oy! Good! Good! Duwag yan. Ayun, mga kahombre ko. This is very clear. Ito ho ay tunay na gatas na gatas. And nakakalungkot talaga na kahit yung mga tao, yung mga Pilipino na nanunood, talagang tinatangkilik nila to. Siguro dahil kulang din sa tinatawag na education
yung mga tao, mga kahombre ko, na nanunood dito. Ako'y nananawagan, no, sa mga kaibigan ko sa DSWD, MSWD, at mga kaibigan ko rin, ang mga abogado. Sana ako'y bigyan nyo ng enlightenment dito. Kasi gusto kong malaman kung okay lang ba to or hindi ba okay ito para may maibato naman tayo na bagong mga knowledge, no, sa mga tao. Gusto kong maintindihan kung ano ba talaga ang legalities and formalities nito pagdating sa ganito na yung mga PWD ay nagagamit, yung mga taong mga vulnerable ay nagagamit. Pero kung may consent ba ng family nila, okay ba yon? Paano ba nagwo-work yon, di ba? Yung mga guardians nila may consent, tas okay ba yun? I mean, gusto ko malaman, mga kahombre ko. Help me with this. Pero para sa akin, no, personal comment ko, para sa akin, hindi ho tama to. For sure, mali to, mga kahombre ko. So, yun, kayo, sa tingin nyo ba, tama o mali ito? Diba? Kasi, sa totoo lang, ganito kasi yan eh. Kung mawawala, kunwari, si Setsu o si Wawi TV sa buhay ng mga alaga nila na may disabilities, ano nang mangyayari sa mga to, lalo nang walang makakain? Mali yon, mga kahombre ko. Kasi kung sila mismo ang magte-take over or guardians nila na lehitimo magte-take over at gagawa ng sarili-sarili nilang mga pages or YouTube accounts at magmamanage ng kanilang career, for sure, mas malaki ang kikitain ng kanilang mga anak or kapamilya na may disabilities. Diba? Kesa sa ibang mga tao. Gets nyo ba yung point? Kasi for sure, mga kahombre ko, kahit anong mangyari, ang ibang tao ay ibang tao pa rin. Lalo na if we are talking about people with a lot of vulnerability. Diba? So, iba pa rin kapag tunay na guardian ang titingin sa kanila. So yun nga, mga kahombre ko, continuation lang ho ito, no? Makikita din natin, mga kahombre ko, na si Setsu ho ay nagbebenta rin ng mga t-shirt. At mga kahombre ko, magkano ho ang isang t-shirt dito, ha? Setsu shirts, 699 pesos po ang price. Small to 3XL sizes available. Kumbaga, nagbebenta ho siya ng t-shirt, 699, mga kahombre ko. We require blah 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 blah. May kinikita ba si Setsu dito? Malamang. Bakit ka mo? Kasi hype si Boss Atan. Ang galing, mga kahombre ko. Pinasikat niya na si Atan. Si Atan pa ang endorser ng kanyang merch. Diba? Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Tingnan niyo naman. Ang tanong, binabayaran niya ba si Atan? Minimum, sa tingin ko, mga kahombre ko. Kumikita ito sa tingin ko ng 30k to 50k, mga kahombre ko, sa kada benta niya ng merch niya. Pero okay lang yon, mga kahombre ko. Understandable ho yan. Kasi syempre, at least, talagang tinrabaho niya si Boss Atan. Di ba? Mahalaga yon, mga kahombre ko, na kumbaga, naghirap din siya na mambuyo at gumamit ng isang vulnerable na person. Tama naman yon, mga kahombre ko, di ba? Well, para sa kanya, tama? Now, mga kahombre ko, ito naman ang naging komento ng nanay ni Boss Atan. Hi guys, good morning everyone. Hindi ko alam kung paano ko umpisan tong aking video tungkol doon sa 2 beses na ginagawa niyang video sa YouTube na hindi ko na siya pangangalanan kasi sikat na siya eh. Baka lalo siyang sumikat. Nagpapasalamat ako sa iyo sa siguro nagmamalasakit ka kay Boss Atan dahil sa kalagayan ni Atan. Hindi ko alam kung ayokong magsalita ng nakakasakit. Sana lab-lab lang tayo lahat. Gusto ko sanang ipaabot din sa iyo na maraming salamat sa pagmalasakit mo kay Atan. Kung malasakit nga yung ginagawa mo. Pero hindi po nag-argue sa feeling ko lang ha, sa aking ina. Ako'y nanay. Feeling ko lang, hindi nang argabyado si Setsu sa anak ko kay Boss Atan na sinasabi nyo na
Ginagawa siyang puppet. Tapat po si Setsu. Sa totoo lang. Hindi lang naman si Setsu nag-video kay Atan. Marami. Pero, nagbigay ba sila ng budget sa akin? O TF sa akin? Di ba hindi? Utang si Setsu ang nagbibigay ng budget sa akin. Okay, Madam, dito sa sinabi nyo na bukod tanging si Setsu ang nagbigay ng budget sa akin, kahit na maraming mga vloggers ang nagvi-video kay Boss Atan, naintindihan ko ho ang puntos nyo. Walang problema doon. Kasi magkano ba at ano ba yung budget na nakikita natin dito, di ba? Huwag na lang natin pabigatin, no? Kasi hindi naman ho ako eng-eng o tanga-tanga na, kumbaga, alam ko naman sa Facebook, hindi naman ganun talaga kalaki ang kita, hindi tulad sa YT, di ba? So sabihin na natin na kumita ng X amount of money. Ano na, 100,000 sa isang buwan, mga kahombre ko. Magkano ba ang budget na ibinibigay sa inyo? Sa tingin ko, 5,000. Pwede, mga kahombre. Inaabutan siya, 5,000. Tama? So, syempre, para sa'yo, madam, ang 5,000, si Atan naman, tatanga-tangahan lang sa social media, nakikipag-away, di ba? Alam niyo, nag-e-enjoy, nagbabasketball, nagpapasikat. Yun lang naman yun, madam. Baka ang iniisip mo, ang 5,000 napakataas na halaga na. Yun lang naman na sinasabi ko sa'yo. Bakit ka mo? Kasi nanghihinayang at naaawa ako sa potensyal ng iyong anak. Naintindihan mo? Sige na lang, mabait ka. You're grateful, di ba? Na kahit papano, talagang dahil kay Setsu, nagkaroon ng Boss Atan. Totoo naman yun, mga kahombre ko. Pero, huwag nyo rin kakalimutan, kung wala si Boss Atan, wala din si Setsu. At sa isang banda, mga kahombre ko, kung si Setsu naman ay mawawala sa buhay ni Atan ngayon, sa tingin ko, bayad na si Atan kay Setsu, mga kahombre ko. At kakayanin ng sumikat mag-isa ni Atan. Basta itutuloy niya lang kung saan na siya na-build up. Para sa akin, mga kahombre ko. Pero parang hindi niya kaya yun. At walang kakayanan din ng nanay niya. Kasi ang pagiging content creator will still be needed for Atan to blossom. Kasi hindi kakayanin ho ni Atan, no? Kasi syempre, for sure, ang nakikipag-usap sa mga nakakalaban ni Atan for content ay si Setsu, mga kahombre ko. So, kumbaga siya talaga yung utak. Pero, nandun na nga kasi tayo, madam. Diba? Nakikisakay lang naman din sila sa kasikatan ni Atan. Musikat naman din ang tawag nyo doon. Pero maraming salamat din kasi kahit papaano sinusuportahan nyo si Atan. Yan yung sinasabi ko. Kasi I understand, most probably may fear ka rin na sa halip na may kinikita ka kahit paano, may nag-aabot-abot sa'yo dahil sa ginagawa ni Atan, baka mamaya, if you start on telling the truth, baka kahit yon mawala sa'yo. Di ba? It's okay. It's very much understandable. Pero at the end of the day, wala na akong pakialam ho dyan. Basta ako, nandito lang ako, minumulat ko lang kayo, ma'am, at minumulat ko lang din ang mga tao sa paraan na kaya ko. This is awareness for you guys. To understand kung gaano ba talaga dapat karami ang kinikita ng tao na ito at hindi deserve ng isang Boss Atan ang ganitong klase ng pamumuhay. Kasi for sure, there is a lot more than this sa social media mileage ng isang Boss Atan. Yun lang naman, madam, ha? Huwag mong masamain to. Sinasabi ko lang sa'yo yung realidad. Bakit ka mo? Hindi naman sa pagmamayabang, but I am one of the biggest influencer sa social media. Kaya alam ko, sinasabi ko sa inyo, imagine niyo electric pa ni Boss Atan, wasak-wasak. Aircon ni Boss Atan, ganyan lang. Hindi ho yan pang caliber ng kasikatan ni Boss Atan sa social media. Yan ang totoo ho dyan. Sana maintindihan niyo yung puntos ko. Ha? Si Setsu po ang nagbibigay sa akin ng budget. Salamat din ako kay Setsu dahil binibigyan niya si Atan ng maayos. Napapacheck up ko po si Atan. Hindi lang lagi na, pag napacheck up ba, isa sana. Pag ito po, mga check up niya po yan. Yung may x-ray po siya. Ito yung passbook niya. Yan, dito ko lang nilalagay lahat ng pinaghihirapan ni Atan. Hindi ko po ginagastos kung ano-anong bagay. Kasi para sa kanya yun, hindi para sa amin.
Ang sabi, hindi na nagbago ang buhay ni Atan. Malalaman nyo na lang yan. Sa bandang huli, 1 taon pa lang kami nagbablog. Huwag niyong pagtakpan, madam. Kasi sa totoo lang, kahit 1 taon lang kayo sa social media, look at your stats. Look at Boss Atan's stats. Pag nandito si Atan, ito ho ang numbers ni Setsu. Pag wala si Boss Atan sa content ni Setsu, ito lang ho ang numbers ni Setsu. So nakikita mo kung gaano kalayo, kung gaano kakailangan ni Setsu si Boss Atan. Without Boss Atan, hindi naaangat ang page ng Setsu. And yes, madam, I can guarantee, more or less sa tingin ko, ang kayang kitain ng page ni Setsu through Boss Atan's content, baka nasa mga 120 to 130,000 pesos. Hindi pa kasama doon yung mga endorsement. Pero naintindihan ko na medyo mahirap makahanap ng maayos na endorsement kay Boss Atan, mga kahombre ko, dahil violence ang kanyang content. I understand. Pero endorsement na kay Boss Atan yung merch ni Setsu. Meron din bang porsyento si Boss Atan sa merch ni Setsu, madam? Hindi mo rin alam, di ba? Kasi hindi nyo alam. Kita mo yon? Pinagtatanggol mo ang tao na literal na gumagamit at nagsasak sa buong fame ng anak mo. Which fame ng anak mo hindi rin magtatagal. Sana maintindihan mo yon, madam. And sana makinig ka. Kasi legit, para sa buhay ko, wala namang magbabago, madam. Wala magbabago sa buhay ko. Pero I'm just trying to help you out sa way at sa manner na alam ko for you to be more aware. Kasi hindi lang yan. Yang natanggap mo na yan sa land bank, yang kung anong pabigay sa'yo, yung budget. Hindi ho yan ang potential ng anak mo. Your son's potential are to make millions. And yes, hindi nyo makakamtan yan hanggat meron kayong tulad nung Setsu. In fact, siya lang ang yayaman dito. You'll see. Meron ng iPhone 17 Pro Max, meron ng bagong motor, may maayos na bahay, at nakapagtapos na. Samantalang ang anak mo, kung papaano nagsimula, tumaas lang siguro ng mga 1%. Yun na. Yun na yung sinasabi nyo ngayon, madam. Yan yung buhay na binigay ng pinagtatanggol mo sa anak mo when his potential was 100%. Kasi he's on his peak pagdating sa fame, madam. Totoo yan. Baka hindi mo rin alam yan. Kaso lang, with Setsu all over him, yung 100% nagiging 10% lang. Sayang naman yung 90%. Naintindihan nyo ba? Naintindihan mo ba? Hindi ito, sinisiraan ko si Atan, sinisiraan ko si Setsu. No! Naaawa lang ako kasi grabe! Hindi man lang makain ni Boss Atan ng 100% ang kanyang pinaghihirapan. At isa pa, siya lang din naman mag-isa niya ang nasisira sa social media. Kasi ang mga tao, unfortunately, sa Facebook, talagang maliliit talaga kokote niya. Tingnan nyo, pansinin nyo. Kapag ka napapaaway si Boss Atan yung binabash nila. So si Atan yung nababash. Ngayon na lang na nag-surface ang pangalan ng Setsu dahil sa akin. Di ba? Yan ang totoo dyan. So ngayon, nawala na yung attention nyo kay Boss Atan, ang alam nyo na is may nagmamanipula kay Boss Atan. Parang puppet, di ba? Si Boss Atan niya. O ngayon nyo na lang na-realize yun. And ngayon nyo naintindihan na may disability nga kasi si Boss Atan. Kaya wala siyang ability to decide. Diba? Kaya nga maganda yung sinabi ni Madam, kapag ka nakapahamak o disgrasya ka ng tao, ako ang mayayari kasi ako ang nanay mo. Legit yun. Naintindihan mo ba yung kalagayan mo? Oh. Na hindi ka normal. Ha? Sa mukha lang hindi ka normal eh. Iano ko na talaga sa'yo na hindi ka normal. Pag anong mangyayari, nakasakit ka ng kapwa mo, mama, ako ang mananagot. Kahit ganyan nakakatanda. Di ba, 31 ka na, 30 ka na. Malapit na birthday mo. Kahit anong mangyayari, ako ang mananagot eh. Tatay o kapatid niya ba yang si Setsu? Kadugo niya ba yan?
Wala yung pakialam. Pag napahamak yan si Boss Atan, sinong mananagot? Ikaw pa rin, madam. Di ka naman may sasalba ni Setsu eh. Anong gagawin ni Setsu sa'yo? Sige nga. Oh, wala. Nothing. Understand that. Atan is still under your wings. Kahit ganyan na siya katanda. Dahil vulnerable ho ang inyong anak. And nanghihinayang lang ako, madam, ito sa salita ng kalye. Nanghihinayang lang ho ako sa potential ng anak nyo. Kasi sana ngayon, wala na kayo dyan sa tinitirahan nyo. Nasa mas maayos sana kayo kung ma-manage at na-manage nyo lang ng ayos ang fame ng anak nyo. Kasi sa halip na 10%, 100% sa inyo na lang ang kita ni Boss Atan. Kaso wala. Mas pinili nyo na pagtakpan. At makontento na lang sa maliit. At dahil dyan, madam, pasensya na. Pero, pag ganyan na mentalidad nyo, yan na ho ang magiging buhay nyo. Pasensya na. Ganon talaga. And isa pa, mga kahombre ko, sa totoo lang, hindi rin naman lalabas yung issue na yan, madam. Kung hindi nyo pinapakita sa mga tao ang estado ng buhay nyo. Kayo rin ang naglalabas niyan. Kaya lumabas itong mga haka-haka na ito sa social media. Ikaw rin nagpapakita ng buhay nyo, ng lifestyle nyo. Yung lifestyle nyo, hindi niyan kayang i-justify yung fame ni Boss Atan. Because somewhere is leaking. At dito na sana ako. Ako na sana yung magtatapal dun sa leak. Pero hindi ka nakikinig eh. Diba? Instead, mas pinili mo pa na makinig dyan. So, good luck na lang. Diba? I really hope na maging maayos ang buhay nyo. Ako lang naman concern sa inyo. Yun lang naman yun. Pero sa ganyang bagay na hindi nagbibigay ng budget si Setsu, ng maayos na budget, gatas na gatas. Yung nanay, pumapayag naman akit yung anak dahil sa pera. Ang sakit. Ang sakit talaga. Pwede ko naman pahintuin. Bakit nga ba hindi? Nabuhay naman kami na walang social media. Nabuhay kami. Naitahuyot kasi Boss Atan hanggang lumaki na walang social media, walang tulong na social media. Pero, ngayon, ayaw niya. Ayaw niya huminto. Dahil doon siya masaya. O, tama din naman. Maaring si Boss Atan ay masaya sa fame niya. Si Boss Atan ay masayang maglaro, masayang mag-vlog. Diba? Kaso lang kasi, madam, hindi naman enough ang pagiging masaya para maging busog at para umayos ang buhay. Dapat masaya ka, busog, may utak at may pera. Yun sana. Yun lang naman yun, madam. Diba? I really hope na magets mo kung ano ba yung pinupuntos ko. Hindi para ipagduldulan na puppet lang nung Setsu si Atan. Kundi sayang. Nakakapanghinayang yung potential ng isang Boss Atan. Kasi hindi talaga na-justify ng kinikita ni Atan kay Setsu yung fame niya. That's it. Sana naintindihan nyo yun. Yun lang mga kahombre ko. One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Galingan mo pa, putang ina mo!